Hindi pare-pareho ang paraan ng pagpasok ng pera sa buhay ng bawat tao. Ang ilan ay nakikipagbuno sa hirap sa loob ng maraming taon, habang ang iba na may tila pinoprotektahan, ginagabayan, at tahimik na hinihila patungo sa kasaganaan. Itinuturo ng sinaunang Feng Shui na ang pera ay sumusunod sa enerhiya, hindi lang sa pagsusumikap. Matagal bago pa ang modernong mga bangko at pamumuhunan, napansin na ng mga sinaunang pantas ng China na may ilang zodiac animals na likas na humihila ng kasaganaan sa mga makapangyarihang siklo. Habang ang karamihan ay bulag na hinahabol ang mga oportunidad, may ilan na iniiwas sa pagkalugi at ginagabayan sa tamang desisyon sa tamang oras. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaayon. At kung ang zodiac animal mo ay isa sa kanila, posibleng ang pera ay gumagalaw na papalapit sa iyo, tahimik, tiyak, at hindi mapipigilan. Sa loob ng maraming siglo, itinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay hindi hinahabol, ito ay inaayon. Ayon sa sinaunang karunungan, ang pera ay kumikilos na parang isang buhay na puwersa. Dumadaloy ito patungo sa balanse, tamang tiyempo, at pagkakaisa, at lumalayo naman sa kaguluhan at desperasyon. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang taong kasing sipag, ngunit lubos na magkaiba ang nagiging resulta sa pananalapi. Nakatago sa loob ng Chinese zodiac ang mga enerhiya ng hayop na likas na nauunawaan ang daloy na ito. Ang mga hayop na ito ay hindi mas maingay, mas mabilis, o mas agresibo. Sa halip, sila'y kumikilos ng may pasensya, intuisyon, at tahimik na kumpiyansa. Kapag naisaaktibo ang makapangyarihang mga siklo ng pananalapi, ang mga zodiac animals na ito ay nagiging magnet ng oportunidad, proteksyon, at paglago. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 7 zodiac animals na pinaniniwala ang humihila ng napakalaking kayamanan, hindi sa pamamagitan ng swerte o madaliang paraan, kundi sa pagkakaayon sa likas na batas ng Feng Shui na hanggang ngayon ay patuloy na namamahala sa kayamanan. Ang nakatagong batas ng enerhiya ng pera. Maraming tao ang naniniwala na ang pera ay tumutugon lamang sa pagsusumikap. Mas magtrabaho, mas magtiis, mas magsakripisyo, at darating din daw ang kayamanan. Ngunit ibang kwento ang sinasabi ng Feng Shui. Ang pera ay hindi humahanga sa paghihirap. Tumutugon ito sa pagkakaayon. Ito ang nakatagong batas na hindi natututunan ng karamihan, at ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang desperasyon ay madalas humahantong sa pagkalugi, habang ang tahimik na katiyakan ay humihila ng pakinabang. Napansin ng mga sinaunang guro na ang pera ay kumikilos na parang tubig. Kapag ang enerhiya ay nababarahan ng takot, kawalan ng pasensya, o padalos-dalos na pagnanasa, hahanap ang kayamanan ng ibang daraanan. Ngunit kapag ang enerhiya ay matatag, nakatuon, disiplinado, at emosyonal na balance, natural na dumadaloy ang pera, nang hindi pinipilit. Ito ang dahilan kung bakit ang biglaang yaman ay madalas din biglang nawawala, samantalang ang mabagal ngunit nakaayon na kayamanan ay tahimik na lumalago at nananatili. May mahalagang papel ang mga zodiac animals sa sistemang ito dahil bawat hayop ay may sariling natatanging ritmo sa pananalapi. May ilan na marunong maghintay. May iba na alam kung kailan kikilos. Ang ilan ay pinoprotektahan laban sa mapanganib na desisyon, habang ang iba ay ginagabayan patungo sa mga oportunidad bago pa man ito makita ng karamihan. Ang gabay na ito ay hindi dumarating bilang malalakas na senyales o dramatikong himala. Lumilitaw ito bilang pag-aalinlangan bago ang isang masamang deal, isang pag-aantala na nagliligtas mula sa pagkalugi, o isang likas na paghila patungo sa tamang tao sa tamang oras. Kapag naisaaktibo ang makapangyarihang mga siklo ng pera sa Feng Shui, lalong lumalakas ang mga enerhiyang ito ng hayop. Habang maraming tao ang nagmamadali, nagpapanik o nagsusugal, iba ang galaw ng mga nakaayon na zodiac animals. Sila ay bumabagal. Nagmamasid. Nararamdaman ang pagbabago bago pa ito mangyari. At dahil dito, naiiwasan nila ang kaguluhang pinansyal na bumibitag sa iba. Hindi ito pamahiin. Ito ay pagkilala sa mga pattern na hinubog at pinino sa loob ng maraming siglo. At kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang nakatagong batas na ito, magsisimula mong makita kung bakit ang ilang zodiac animals ay tila hindi tinatablan ng mga unos sa pananalapi, habang ang iba naman ay paulit-ulit na sinusubok. Zodiac animal #1, ang baka, ang tahimik na tagapagtayo ng kayamanan. Ang baka ay hindi kailanman naiugnay sa biglaang yaman o marangyang tagumpay. Sa katunayan, ang tunay nitong lakas ay nasa isang bagay na madalas maliitin, ngunit napakapanganib baliwalain, ang konsistensya.
Itinuturo ng Feng Shui na kapag binabaha ng magulong enerhiya ng pera ang mundo, nananatiling nakatapak sa lupa ang baka. Habang ang iba ay nagpapanik, nagmamadali, o humahabol sa mabilis na gantimpala, ang baka ay patuloy na umuusad ng may matatag na pokus, hindi tinitinag ng ingay o presyon. May isang bagay na nauunawaan ang hayop na ito na binabaliwala ng karamihan, ang kayamanang tumatagal ay tahimik na binubuo. Hindi isinusugal ng baka ang kinabukasan nito para lamang sa pansamantalang saya. Likas nitong sinusukat ang panganib at tinatanggihan ang mga shortcut na nagbabanta sa pangmatagalang katatagan. Kapag ang iba ay sumusugod sa hindi matatag na mga oportunidad dahil sa takot na maiwan, ang baka ay madalas umatras. Sa paningin ng iba, tila pag-atubili ito. Ngunit sa totoo lang, ito ay proteksyon. Dumadaloy ang pera patungo sa pagiging mapagkakatiwalaan, at ganap itong isinasabuhay ng baka. Pinagkakatiwalaan ito ng mga employer. Inaasahan ng mga katuwang. At ang mga sistema ay kusang nagiging matatag sa paligid nito. Dahil dito, humihila ang baka ng mga oportunidad na hindi nakikita ng mga atat na isipan, pangmatagalang kontrata, tuloy-tuloy na promosyon, at mga kasunduang pinansyal na lalong tumitibay sa paglipas ng panahon sa halip na gumuho sa ilalim ng presyon. Naniniwala ang mga maestro ng Feng Shui na ang baka ay may taglay na root energy, ibig sabihin, ang kayamanan nito ay malalim ang pagkakaugat. Kahit sa gitna ng mga unos sa pananalapi, mas maliit ang nagiging pagkalugi, mas mabilis ang pagbangon, at agad na natututunan ang mga aral. Ito ang dahilan kung bakit bihirang tuluyang mabura ang enerhiya ng baka. Ito yumuyuko, ngunit hindi nababali. Higit sa lahat, nauunawaan ng baka ang tamang tiyempo. Alam nito kung kailan magtutulak at kung kailan magtitiis. Ang ritmong ito ang nagpapahintulot sa pera na dumating ng dahan-dahan, madalas hindi napapansin sa simula, hanggang isang araw, bigla na lamang mapapansin ng iba na ang baka ay malayo na ang narating, matatag sa pananalapi, kalmado sa emosyon, at ligtas ang kinalalagyan. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaayon. At sa makapangyarihang mga siklo ng pera, hindi hinahabol ng baka ang kayamanan. Ang kayamanan ang dahan-dahan, ngunit tiyak na humahabol sa kanya. Zodiac Animal #2 ang tigre, kayamanan sa pamamagitan ng tapang at perpektong tiyempo. Taglay ng tigre ang isa sa mga pinaka-hindi nauunawa ang enerhiya ng pera sa Feng Shui. Marami ang nag-aakalang ang tigre ay humihila ng yaman sa pamamagitan ng agresyon o padalos-dalos na panganib. Ngunit sa katotohanan, ang tunay nitong lakas ay nasa kontroladong tapang at likas na pakiramdam sa tamang oras. Hindi kumikilos ang tigre ng bulag. Naghihintay ito. Nagmamasid. At kapag tama na ang sandali, kumikilos ito ng may ganap na kumpiyansa. Hindi tulad ng mga taong hinahabol ang bawat oportunidad, mapili ang tigre. Nararamdaman nito kung kailan nakaayon ang enerhiya at kung kailan hindi. Ang sensibilidad na ito ang nagpoprotekta sa kanya laban sa mga bitag sa pananalapi na mukhang maganda sa ibabaw ngunit bumabagsak sa ilalim. Habang ang iba ay nadadala ng hype at mga desisyong bunga ng takot, nananatiling kalmado ang tigre, pinagmamasdan ang mga pattern bago gumawa ng hakbang. Kapag kumilos ang tigre, buo at tiyak ang galaw nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tagumpay nito sa pera ay madalas magmukhang biglaan sa paningin ng iba. Sinasabi ng marami na maswerte ang tigre, ngunit hindi nila nakikita ang mahabang panahong ginugol nito sa tahimik na pagmamasid bago tumalon. Itinuturo ng Feng Shui na ang pera ay gumagalang sa tapang na sinusuportahan ng kamalayan, at ganap na isinasabuhay ng tigre ang balanseng ito. Likas ding nahihila ang tigre sa mga posisyon ng pamumuno at malalayang landas. Nahihirapan ito sa mga kapaligirang limitado ang paglago o kontrolado ng iba. Kapag nabigyan ng kalayaan, mabilis lumalawak ang enerhiya nito sa pera. Ang mga promosyon, matitinding pagbabago sa karera, at kumikitang mga proyekto ay madalas sumunod kapag tuluyan ng pinagkakatiwalaan ng tigre ang sarili nitong intuisyon sa halip na pagdududa. Gayunpaman, ang pinakamalakas na proteksyon ng tigre ay ang kaalaman kung kailan hindi kikilos. Maraming kapahamakan sa pananalapi ang nangyayari dahil sa paggalaw ng masyadong maaga o masyadong huli. Ang tigre ay nakakaramdam ng tamang bintana ng pagkakataon ng halos hindi maipaliwanag. Iniiwasan nito ang hindi kailangang pagkalugi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasensya. Sa makapangyarihang mga siklo ng pera, hindi walang humpay na hinahabol ng tigre ang kayamanan.
Hinihintay nito ang sandaling magtugma ang pagsisikap at oportunidad, at kapag dumating ang sandaling iyon, ang gantimpala ay malakas, mabilis, at lubos na nagbabago ng buhay. Zodiac Animal #3, ang dragon, magnetikong kayamanan at likas na otoridad. Taglay ng dragon ang isa sa pinakamalalakas na tanda ng pera sa Feng Shui. Hindi tulad ng ibang zodiac animals, hindi kailangang agresibong habulin ng dragon ang kayamanan. Ang pera ay kusang nahihila patungo rito sa pamamagitan ng presensya, kumpiyansa, at otoridad. May kakaibang lakas ang enerhiya ng dragon, umaagaw ito ng pansin nang hindi humihingi. Likas na pinagkakatiwalaan ng mga tao ang dragon pagdating sa responsibilidad, pamumuno, at pananaw. At ang tiwalang ito ay madalas nagiging oportunidad sa pananalapi. Nakikinig ang mga investor. Napapansin ng mga employer. Nagiging interesado ang mga katuwang. Kahit tahimik ang dragon, napupuno nito ang silid ng enerhiya. Itinuturo ng Feng Shui na ang pera ay sumusunod sa otoridad, at ganap na isinasabuhay ng dragon ang prinsipyong ito nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, ang kayamanan ng dragon ay bihirang dumating ng biglaan. Sa maagang yugto ng buhay, maaaring makaramdam ang mga dragon ng hindi pagkakaunawaan o bigat ng inaasahan ng iba. Ang kanilang landas ay kadalasang puno ng presyon, responsibilidad, at mga sandali ng pag-iisa. Ngunit ang presyong ito ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Habang nagmamature ang dragon, unti-unti itong pumapasok sa mga papel na hindi pa kayang akuin ng iba. At kapag nangyari yon, mabilis na bumibilis ang paglago ng yaman. Taglay rin ng dragon ang proteksyon laban sa maliliit na pagkalugi. Maaaring may mga pagsubok, ngunit bihira itong tuluyang gumuho. Sa halip, bawat pagkatalo ay nagiging gasolina, hinahasa ang paghatol at pinatitibay ang loob. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dragon ay mas mabilis bumangon at mas mataas ang nararating matapos ang mga hamon. Isa pang makapangyarihang katangian ng enerhiya ng dragon ay ang pananaw. Nakikita ng dragon ang mga posibilidad bago pa ito maging malinaw sa iba. Nararamdaman nito kung saan patutungo ang mga industriya, uso, o tao. Ang ganitong foresight ang nagbibigay daan upang makapwesto ang dragon ng maaga bago pa makita ng publiko ang mga gantimpala. Sa malalaking siklo ng pera, madalas makaranas ang dragon ng isang turning point, isang desisyon, isang papel, o isang koneksyon na babago sa lahat. Para sa iba, tila kapalaran ito. Ngunit sa katotohanan, ito ay pagkakaayon na sinabayan ng kahandaan. Hindi hinahabol ng dragon ang pera. Nakikilala ng pera ang dragon at kusa itong lumalapit. Zodiac Animal #4, ang ahas, estratehikong kayamanan at tahimik na talino. Humihila ng pera ang ahas sa paraang halos hindi napapansin ng iba. Sa Feng Shui, ang ahas ay sumasagisag sa malalim na katalinuhan, estratehiya, at kalkuladong pagkilos. Habang ang iba ay malakas magsalita tungkol sa kanilang mga plano, itinatago ng ahas ang mga intensyon nito. Ang pagiging lihim na ito ay hindi takot, ito ay karunungan. Ang pera, tutal, ay madaling maistorbo ng ingay, inggit, at pakikialam ng iba. Hindi kailanman nagmamadali ang ahas sa mga desisyong pinansyal. Masinsin nitong pinag-aralan ang mga tao, sitwasyon, at tamang tiyempo. Dahil dito, naiiwasan nito ang mga bitag na sumasalo sa mga padalos-dalos na isipan. Kapag mali ang pakiramdam sa isang kasunduan, tahimik na umatras ang ahas. Kapag naman nakaayon ang oportunidad, maayos at tuloy-tuloy itong kumikilos, walang pag-aalinlangan o drama. Sa oras na mapansin ng iba, nakapwesto na ang ahas para sa pakinabang. Isa sa pinakamalalakas na lakas ng ahas sa pera ay ang kontrol sa emosyon. Hindi ito madaling dominahin ng takot, at bihira ring mabulag ng labis na kasabikan. Ang balansing ito ang nagiging proteksyon nito sa mga hindi matatag na panahon sa pananalapi. Habang ang iba ay nagpapanik sa pagbagsak o humahabol sa mapanganib na pagbangon, nanatiling kalmado ang ahas, inaayos ang estratehiya sa halip na magpadala sa emosyon. Itinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay pumapanig sa mga marunong umunawa ng leverage, at likas itong nauunawaan ng ahas. Alam ito na isang tamang desisyon ay maaaring mas makahigit kaysa sa maraming taon ng kalat-kalat na pagsisikap. Dahil dito, ang mga ahas ay madalas makaranas ng mas kaunti ngunit mas makapangyarihang galaw sa pera, mga pamumuhunan, pakikipagsosyo, o pagbabago sa karera na sabay-sabay na nagbabago ng lahat. Likas ding nahihila ang ahas sa mga nakatagong oportunidad. Nakakakita ito ng halaga kung saan wala namang nakikita ang iba.
impormasyon, kasanayan o koneksyon na binabaliwala ng karamihan ay nagiging kalamangan ng ahas. Ang kakayahang makakita sa ilalim ng ibabaw ang nagpapahintulot sa kayamanan na lumago ng tahimik, walang kompetisyon o hadlang. Sa malalakas na siklo ng pera, ginagantimpalaan ang pasensya ng ahas. Habang ang iba ay maagang inilalantad ang kanilang mga baraha, ang ahas ay naghihintay. At kapag dumating ang tamang oras, kumakilos ito, hindi agresibo, kundi eksakto, tinitiyak ang kayamanang matatag, protektado, at mahirap agawin. Zodiac Animal #5 ang kabayo, kayamanan sa pamamagitan ng galaw at momentum. Humihila ng pera ang kabayo sa pamamagitan ng pagkilos. Sa Feng Shui, ang nakatigil na enerhiya ay nagtataboy ng kayamanan, at ang kabayo ang ganap na kabaligtaran ng pagwawalang kilos. Nabubuhay ito sa pag-unlad, pagpapalawak, at tuloy-tuloy na momentum. Habang ang iba ay nag-aalinlangan o labis na nag-iisip, kumakilos ang kabayo, nagpapalit ng kapaligiran, sumusubok ng bagong landas, at lumilikha ng mga oportunidad sa simpleng pagtangging manatiling nakastock. Ang patuloy na galaw na ito ay hindi basta-basta. Taglay ng kabayo ang likas na intuwisyon para maramdaman kung napaso na ang enerhiya sa isang lugar at handa nang lumago sa iba. Mga trabaho, relasyon, lokasyon, at estratehiyang hindi na nagsisilbi sa hinaharap nito ay pinakakawalan ng walang pagsisisi. Ang kakayahang bumitaw na ito ang lumilikha ng espasyo para makapasok ang pera. Malapit na kaugnay ang enerhiya ng kabayo sa networking at pagiging visible. Madalas dumarating ang mga oportunidad sa pamamagitan ng mga tao, mga pag-uusap, pagpapakilala, o biglaang imbitasyon. Likas na humihila ng atensyon ang kabayo, at kapag nakaayon, nagiging kita ang atensyong ito. Ang mga promosyon, pakikipagsosyo, at side ventures ay lumilitaw hindi dahil hinihingi ng kabayo, kundi dahil napapansin ng iba ang sipag at pagiging maaasahan nito. Gayunpaman, ang pinakamahalagang aral ng kabayo pagdating sa pera ay ang tamang pacing. Kapag balanse, ang momentum nito ay lumilikha ng eksponensyal na paglago. Kapag minamadali, nanganganib itong maubos o mawalan ng malinaw na pokus. Itinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay sumusunod sa tuloy-tuloy na galaw, hindi sa padalos-dalos na bilis. Ang mga kabayong marunong iayon ang pagkilos sa layunin ay nagiging hindi mapipigilan. Pinoprotektahan din ang kabayo laban sa pangmatagalang pagwawalang kilos. Kahit may mangyaring pagkalugi, mabilis ang pagbangon nito dahil tumatanggi itong manatiling nakatigil. Agad itong sumusubok ng bagong landas na pumipigil sa matagal na pagbagsak sa pananalapi. Sa makapangyarihang mga siklo ng pera, nakararanas ang kabayo ng mga mabilis na pagbabago, mga bagong papel, paglipat ng lugar o mga proyektong tila biglaan ngunit matagal nang dapat mangyari. Sa paningin ng iba, maaaring magmukhang magulo ito. Ngunit sa totoo lang, ito ay momentum na nakatagpo ng oportunidad. Hindi naghihintay ang kabayo na dumating ang pera. Sa walang humpay na pag-usad, nililikha nito ang mga kondisyon kung saan wala nang ibang magagawa ang kayamanan kundi sumunod. Zodiac Animal #6 ang kambing, kayamanan sa pamamagitan ng suporta, pagkamalikhain, at proteksyon. Humihila ng pera ang kambing sa paraang madalas hindi napapansin at minamaliit. Sa Feng Shui, ang kambing ay kumakatawan sa emosyonal na talino, pagkamalikhain, at tahimik na proteksyon. Hindi tulad ng agresibong enerhiya ng pera na puwersahang sumusulong, hinahatak ng kambing ang kayamanan sa pamamagitan ng harmonya, sa paglikha ng mga kapaligirang kusang nagtitipon ng suporta sa paligid nito. Malalim ang ugnayan ng enerhiya ng kambing sa mga tao. Ang mga oportunidad sa pananalapi ay madalas dumarating sa pamamagitan ng relasyon, pagtutulungan, at mga hindi nakikitang kakampi. Habang ang iba ay umaasa lamang sa sariling lakas, nakikinabang ang kambing sa kolektibong enerhiya. May mga mentor na lumilitaw sa tamang oras. May mga tumutulong ng hindi hinihingan. At may mga pintuang bana. Walang pagtutol. Hindi ito pagkakataon, ito ay pagkakaayon. Ang sensitibidad ng kambing ang pinakadakilang lakas nito. Nararamdaman nito ang emosyonal na pagbabago sa mga tao at kapaligiran, kaya't naiiwasan ang mga nakalalasong pakikipagsosyo at hindi matatag na sitwasyong pinansyal. Kung saan binabaliwala ng iba ang mga babalang senyales, agad itong nararamdaman ng kambing. Ang intuwisyong ito ang nagpoprotekta sa kanya laban sa pagkalugi dulot ng maling pagtitiwala. Malaki rin ang papel ng pagkamalikhain sa kayamanan ng kambing. Maraming kambing ang humihila ng pera sa pamamagitan ng kakayahang artistiko, husay sa paglutas ng problema, o kakaibang paraan ng pag-isip.
Nakakakita sila ng halaga kung saan ang iba ay limitasyon lamang ang nakikita. Itinuturo ng Feng Shui na ang pera ay dumadaloy patungo sa orihinalidad at ang banayad na imahinasyon ng kambing ay nagiging magnet ng natatanging mga oportunidad. Sa mahihirap na panahong pinansyal, bihirang tuluyang gumuho ang kambing. Kahit kapos ang pera, lumilitaw ang proteksyon sa tahimik na paraan, mas maliit na pagkalugi, hindi inaasahang tulong, o ikalawang pagkakataong nagpapagaan sa epekto. Ang ganitong buffering effect ang nagbibigay daan para makabangon ang kambing nang hindi wasak ang emosyon o pananalapi. Sa malalakas na siklo ng pera, ginagantimpalaan ang pasensya ng kambing. Ang mahahabang panahong puno ng tahimik na pagsisikap ay biglang nauwi sa pagkilala at gantimpala. Ang dating hindi napapansin ay nagiging mahalaga. Sa paningin ng iba, tila biglaan ang tagumpay ng kambing. Ngunit sa katotohanan, ito ay bunga ng harmonya, tiwala, at emosyonal na karunungang sa wakas ay nagtagpo. Hindi nilalabanan ng kambing ang pera. Inaanyayahan nito kalmado, banayad, at pangmatagalan. Zodiac Animal #7, ang baboy, tahimik na kasaganaan at hindi inaasahang kayamanan. Taglay ng baboy ang isa sa mga pinakaminamaliit na enerhiya ng pera sa Feng Shui. Madalas itong napagkakamalang mahilig lang sa ginhawa o masyadong relax, ngunit sa totoo lang, ang baboy ay sumasagisag sa tahimik na kasaganaan, pagkabukas palad, at pangmatagalang swerte sa pananalapi. Hindi tulad ng mga taong labis na nahuhumaling sa pera, hinahatak ng baboy ang kayamanan sa pamamagitan ng paglikha ng kaginhawaan sa paligid nito. Ligtas ang pakiramdam ng pera sa presensya ng baboy, at dahil dito, pinipili nitong manatili. Nauunawaan ng baboy ang kasiyahan ng walang labis. Pinahahalagahan nito ang kalidad, balanse at emosyonal na kontento. Ang ganitong pag-iisip ang pumipigil sa padalos-dalos na paggastos na dulot ng insekuridad o paghahambing sa iba. Dahil dito, bihirang sirain ng baboy ang sarili nitong katatagan sa pananalapi. Itinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay napapanatili sa pamamagitan ng kasiyahan, at likas na isinasabuhay ng baboy ang prinsipyong ito. Isa sa pinakamalakas na proteksyon sa pera ng baboy ay ang pagkabukas palad. Sa pagbibigay ng walang takot, nananatiling gumagalaw ang enerhiya. Lumalabas ang pera, ngunit palaging bumabalik, kadalasan ay mas marami pa. Ang siklong ito ang lumilikha ng mga hindi inaasahang pagpapala sa pananalapi, mga bonus, regalo, mana, o mga oportunidad na dumarating ng hindi hinahabol. Pinoprotektahan din ang baboy laban sa matagalang paghihirap. Kahit sa mahihirap na panahon may suportang lumilitaw. May mga kaibigang tumutulong. Lumalambot ang mga pangyayari. Dumarating ang mga resources bago pa tuluyang bumagsak ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit ang enerhiya ng baboy ay bihirang itulak sa ganap na kahirapan, may nakatagong proteksyong sumasalo rito. Kapag naisaaktibo ang makapangyarihang mga siklo ng pera, madalas makaranas ang baboy ng biglaang pag-angat ng pamumuhay. Mas magandang tahanan, mas maayos na kita, o mas malaking ginhawa ang lumilitaw na parang walang kahirap-hirap. Sa paningin ng iba, tila swerte lamang ito. Ngunit sa katotohanan, ito ay emosyonal na pagkakaayon na humihila ng materyal na katatagan. Hindi ipinaglalaban ng baboy ang kayamanan. Hinahayaan nito. At dahil dito, ang pera ay nakararamdam ng pagtanggap, pinipiling manatili, lumago, at magbigay ng pangmatagalang seguridad ng walang drama o pagkawasak. Kapag sinuri mong mabuti ang lahat ng 7 zodiac animals, may isang malinaw na pattern na lilitaw. Wala ni isa sa kanila ang humihila ng kayamanan sa pamamagitan ng panik, desperasyon, o bulag na paghabol. Iba-iba man ang galaw ng bawat hayop, iisa ang sinusunod nilang di nakikitang batas, ang pera ay tumutugon sa pagkakaayon. Matagal nang itinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay hindi pinipilit. Ito ay pinahihintulutan. Ang baka ay dahan-dahang nagtatayo. Ang tigre ay naghihintay, saka kumikilos ng eksakto. Ang dragon ay likas na namumuno. Ang ahas ay nag-isip ng estratehiko. Ang kabayo ay lumilikha ng momentum. Ang kambing ay nagtitipon ng suporta. At ang baboy ay tinatanggap ang kasaganaan ng walang takot. Magkakaibang landas, iisang katotohanan. Ang kayamanan ay dumadaloy patungo sa mga marunong umunawa ng tamang tiyempo, balanse, at pagtitiwala sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang dalawang taong nasa parehong sitwasyon ay maaaring magkaroon ng lubos na magkaibang resulta sa pananalapi. Ang isa ay lumalaban sa agos. Ang isa ay sumasabay dito.
Ang zodiac animal na dala mo ay nakaapekto sa kung paano ka tumutugon sa presyon, oportunidad, at kawalan ng katiyakan. Kapag naunawaan mo ito, hindi na nagmumukhang random ang pera. Ang Feng Shui ay hindi tungkol sa paghula ng hinaharap. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga pattern na matagal nang umiiral. Kapag kumilos ka ng nakaayon sa likas mong enerhiya, nagiging mas malinaw ang mga desisyon. Mas madaling timbangin ang mga panganib. Mas hindi magulo ang mga oportunidad. At ang pera ay nagsisimulang gumalaw ng may mas kaunting hadlang. Hindi mo kailangang maging ibang tao para humila ng kayamanan. Kailangan mo lamang tumigil sa pakikipaglaban sa kung sino ka na ngayon. Kapag ang pagkakaayon ang pumalit sa pamimilit, ang kasaganaan ay hindi na mukhang malayo, nagmumukha na itong tiyak at hindi maiiwasan. Ngayong nauunawaan mo na kung paano gumagalaw ang pera sa pamamagitan ng pagkakaayon, nagiging simple ang tanong, alin sa mga zodiac animal ang sayo? Bawat isa ay may sariling ritmo sa pananalapi, likas na paraan ng pag-akit, pagprotekta, o pagpapalago ng kayamanan. Kapag nakilala mo ang sarili mong enerhiya, nagiging mas magaan ang mga desisyon, mas malinaw ang tiyempo, at unti-unting bumibitaw ang paghihirap. Kung lumabas sa listahang ito ang zodiac animal mo, magbigay pansin. Mayroon nang gumagalaw. Ibahagi ang zodiac animal mo sa comments at obserbahan kung paano nagbabago ang pagdating ng pera kapag tumigil ka sa pamimilit. At kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe. Marami pang ganitong kwento ang darating, bawat isa ay idinisenyo para tulungan kang umayon, magprotekta, at anyayahan ang kasaganaan ng natural.